Huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan ng San Felipe Academy. Sa gitna ng entablado, natigilan sa pagsasalita si Doña Elara de Villa, ang kanyang kamay na may hawak na mikropono ay nanigas sa hangin. Ang lahat ng mga guro at kawani, na kanina lang ay taimtim na nakikinig, ay sabay-sabay na napalingon sa malaking pinto sa likuran. Doon, sa bukana, nakatayo si Amara Reyes. Napahigpit ang hawak niya sa dalawang maliliit na kamay sa magkabilang gilid niya. Sa kanyang likuran, may 3 pang pares ng mga matang nanonood, lahat ay naghihintay sa kanyang senyas. 5 silang lahat. 5 munting anghel na may iisang mukha. Ang kanyang mga anak. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Amara. 7 taon. 7 taon na ang lumipas mula nang huli siyang tumapak sa bayang ito, hindi bilang isang babaeng puno ng kumpiyansa, kundi bilang isang basang sisiw na itinataboy palayo sa ilalim ng rumaragasang ulan. Ito na yon, Amara. Wala nang atrasan. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngao sa nakabibinging katahimikan. Bawat hakbang ay isang pahayag. Bawat sulyap ay isang pagbawi sa dangal na minsan ay ninakaw sa kanya. Ang mga mukhang dati ay nakikita niya sa faculty room, mga mukhang puno ng awa, ng panghuhusga, ngayon ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang pagkamangha. Diretso ang kanyang tingin sa babaeng nasa entablado. Si Doña Elara. Ang balat nito ay kasing putla ng kanyang suot na perlas. Ang mga mata nitong dati puno ng pagmamataas ay ngayon ay nanlilisik sa galit at pagkalito. Ang pansamantalang punong guro, si E. Jimenez, ay mabilis na bumaba sa entablado upang salubungin siya, halatang nagulat din. Ma'am Reyes? Hindi po namin kayo inaasahan ng ganito kaaga. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I like to be punctual, sir. Umubo si E. Jimenez, sinubukang bawiin ang atensyon ng lahat. You, ladies and gentlemen, may I have your attention, please. Mukhang napadali ang pagdating ng ating panauhing pandangal. Bumalik siya sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa tulala pa ring si Doña Elara. Nais kong formal na ipakilala sa inyo ang bagong hirang na punong guro ng San Felipe Academy. Isang kolektibong bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Walang iba kundi si Ma'am Amara Reyes. Kung kanina ay bulungan, ngayon ay isa ng malakas na ugong. Ang pangalang iyon, Amara Reyes. Ang dating hamak na guro na umalis ng walang paalam. Ngayon, nagbabalik bilang kanilang pinuno. Naramdaman ni Amara ang pagpisil ni Mateo sa kanyang kamay. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak, isang refleksyon ng sarili niyang nararamdaman. Itinuon niyang muli ang kanyang paningin kay Doña Elara. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa malamig na mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay, bumalik ang lahat. Ang alaala ng gabing iyon. Ang malakas na ulan na humahampas sa bintana ng mansyon ng mga de Villa. Ang nanginginig niyang mga kamay habang hawak ang sulat mula sa ospital na nagsasabing nagdadalang tao siya. Ang matigas na boses ni Doña Elara. Isang hamak na guro lang ang tingin sa'yo ng anak ko. Isang laruan. Huwag kang mangarap na magiging isang de Villa ka. Tumanggap ka ng pera at lumayo ka rito habang hindi pa huli ang lahat. Ang sakit ng mga salitang iyon ay kumirot muli sa kanyang dibdib, sariwa pa rin kahit matapos ang 7 taon. Pero ngayon, hindi na luha ang kapalit nito, kundi apoy. Isang matatag na Amara ang tumingin pabalik, ang kanyang baba ay bahagyang nakaangat. Hinayaan niyang makita ni Doña Elara ang lahat sa kanyang mga mata, ang sakit ng nakaraan, ang lakas ng kasalukuyan, at ang pangako ng isang laban na ngayon palang nagsisimula. Dahan-dahang bumaba sa entablado si Doña Elara, ang kanyang postura ay nananatiling matikas sa kabila ng pagkabigla. Bawat hakbang niya palapit ay tila isang paghahanda sa digmaan. Huminto siya sa mismong harapan ni Amara, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang buong bulwagan ay naghihintay, pinipigil ang kanilang hininga. Yumuko ng bahagya si Doña Elara, ang kanyang boses ay isang makamandag na bulong na para lamang sa pandinig ni Amara. Anong ginagawa mo dito? Marco, pumunta ka dito sa eskwelahan. Ngayon din. Ang boses ni Doña Elara sa kabilang linya ay hindi ang kalmado at makapangyarihang tono na kanyang kinasanayan.
Ito ay matinis, nanginginig, at puno ng isang emosyon na bihirang marinig ni Marco mula sa kanyang ina, gulat na may bahid ng takot. Napatayo si Marco mula sa kanyang leather swivel chair. Ang mga importanteng papeles para sa isang malaking business deal ay biglang nawalan ng kulay sa kanyang paningin. Ma! Anong nangyayari? Ayos lang ba kayo? Basta pumunta ka rito. Dalian mo. Toot! 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 Binabaan siya ng telepono. Napatingin si Marco sa kanyang cellphone, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito. Hindi ganoon ang kanyang ina. Si Doña Elara de Villa ay ang definisyon ng kontrol. Kahit sa gitna ng pinakamalaking krisis sa kumpanya, hindi nagbabago ang kanyang boses. Para mangyari ito may isang bagay na napakalaki ang naganap. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang eskwelahan. San Felipe Academy. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na tinungo ang pinto ng kanyang opisina. Cancel all the afternoon appointments, utos niya sa kanyang sekretarya habang nagmamadaling lumabas. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palabas ng syudad patungo sa San Felipe, bumalik ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagsisisi na 7 taon na niyang pasan-pasan. Sa tuwing naiisip niya ang San Felipe Academy, isang mukha lang ang kanyang naaalala. Amara. Ang pangalan niya ay isang multo na patuloy na bumabagabag sa kanyang mga gabi. Ang matamis niyang ngiti, ang init ng kanyang mga kamay, ang paraan ng pagkinang ng kanyang mga mata kapag siya'y masaya. Lahat ng iyon ay nawala dahil sa kanyang kaduwagan. Pangako, Amara. Ipaglalaban kita. Kahit si Mama pa ang kalabanin ko. Napahigpit ang hawak ni Marco sa manibela. Isang pangakong napako. Isang pangakong sinira ng takot niya sa kanyang ina, sa posibleng pagkawala ng kanyang mana, ng kanyang komportabling buhay. At ang kapalit? 7 taon ng walang katapusang kipaano kung 7 taon ng paghahanap sa isang babaeng tila nilamunan ng lupa. Pagdating niya sa malawak na parking lot ng eskwelahan, agad niyang nakita ang komosyon. May mga gurong nagbubulungan sa may hagdanan. Pero ang kanyang mga mata ay naagaw ng isang figura na nakatayo malapit sa isang bagong-bagong itim na sasakyan. Kahit nakatalikod ito, alam niya. Kilalang-kilala niya ang hubog ng katawan na iyon, ang paraan ng pagtayo nito. Huminto ang kanyang paghinga. Amara. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Nagbago na ito. Ang simpleng bestida na dati nitong suot ay napalitan ng isang eleganteng corporate attire. Ang buhok nitong dati nakapusod lang ay ngayon ay bagsak sa kanyang mga balikat, bawat hibla ay nasa tamang lugar. Hindi na ito ang simpleng Amara na kanyang minahal. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghera na binalutan ng karangyaan at lamig. At hindi ito nag-iisa. Nang lumingon si Amara, doon niya nakita 5 bata. 5 magkakamukhang bata na nakapalibot dito, nakahawak sa kanyang damit, sa kanyang mga kamay. Para silang mga munting sundalo na nagpoprotekta sa kanilang reyna. Nagsimulang lumakad si Marco, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang ugong sa kanyang tainga ay mas lumalakas. Hindi niya maintindihan. Bakit siya bumalik? At sino ang mga batang ito? Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila, sapat na para makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. At doon, tumama ang kanyang mga mata sa isa sa mga batang lalaki. Ang batang nakatayo sa pinakakanan ni Amara. Si Mateo. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan nang magtama ang kanilang paningin. Ang mga mata ng bata ang hugis ng panga nito ang paraan ng pagtayo nito, ang bahagyang pagsalubong ng mga kilay na tila may malalim na iniisip. Bakit parang nakatingin siya sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura, kasabay ng isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Hindi. Impossible. Nakita niyang napansin ni Amara ang kanyang presensya. Ang dating mainit na mga mata nito ay ngayon ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon. Walang bakas ng nakaraan. Tila isa lang siyang estranghero. Mas masakit pa iyon kaysa sa isang galit na tingin. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang magtanong. Sa nanginginig na mga binti, humakbang siya palapit.
Ang boses niya ay halos hindi lumabas, isang mahinang bulong na puno ng 7 taong pagsisisi. Amara di. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Kailangan nating mag-usap. Isang segundo ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang segundong tila isang kawalang hanggan para kay Marco. Pagkatapos, isang malamig at pormal na boses ang sumagot, bawat salita ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Wala na tayong dapat pag-usapan, Dinif de Villa. Hinawakan ni Amara ang kamay ng kanyang mga anak at marahang tumalikod, nagsimulang maglakad palayo na para bang isa lamang siyang ordinaryong tao na nakaharang sa daan. Naiwan si Marco na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang pangalang Dinif de Villa ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang pader na itinayo ni Amara sa pagitan nilang dalawa. Pinapanood niya ang kanilang paglayo, si Amara at ang 5 bata na naglalakad palayo sa kanya. 5 bata na ang isa ay may mga matang katulad ng sa kanya. Ang conference room ng San Felipe Academy ay teritoryo ni Doña Elara de Villa. Sa loob ng 2 dekada, dito niya isinasagawa ang kanyang kapangyarihan. Ang mahabang lamisang gawa sa mahogany, ang matataas na sandalan ng mga silya, ang malaking larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa pader, lahat ng ito ay mga simbolo ng kanyang pamumuno. Ang hangin mismo sa loob ng silid na ito ay tila humihingi ng permiso sa kanya bago pumasok sa mga baga ng iba. Pero ngayon, may lason sa hangin. At may pangalan ito, Amara Reyes. Sandoval, I trust that you see the gravity of the situation, sabi ni Elara sa kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na bigat. This is not just about change in leadership. This is about protecting the very soul of this institution from opportunistic elements. Sa kabilang linya, sumang-ayon ang kanyang matagal ng alyado sa board. Of course, Doña Elara. It is a disgrace. A teacher with a questionable past, suddenly returning as principal. I will be behind you 100%. Excellent, sabi ni Elara, at ibinaba ang telepono na may isang ngiti ng tagumpay. Isa-isa niyang tinawagan ang iba pa niyang mga alyado. Ang mga utang na loob, ang mga pabor na naibigay niya noon, ngayon na ang panahon para maningil. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Amara Reyes. Napataas ang kilay ni Elara. Ang babae ay nakasuot ng isang simpleng navy blue blazer at pantalon, pero may aura ito ng kumpiyansa na hindi nababagay sa kanyang pinanggalingan. Umupo ito sa kabilang dulo ng lamesa, sa silyang nakalaan para sa punong guro, na para bang ipinanganak siyang nakaupo roon. Isang tahimik na paghamon. Nang makumpleto na ang lahat ng miyembro ng board, tumayo si Doña Elara. Magandang umaga sa inyong lahat. I called for this emergency meeting for a reason that threatens the very foundation of San Felipe Academy's prestige. Panimula niya, ang kanyang tingin ay maingat na umiiwas kay Amara, na para bang isa itong dumi na ayaw niyang matapakan. We have the new principal, appointed via the National Education Council without, I must say, proper consultation with this board. Is principal with very little high-level administrative experience. Is principal whose background is largely unknown to us. Bawat salita ay binitawan niya ng may kalkuladong diin. Hindi niya kailangang sabihin na mahirap siya dati. Ang mga salitang unknown background ay sapat na para sa mga taong tulad nila. Ang San Felipe Academy ay hindi isang eksperimento. It is legacy. Kailangan natin ng isang pinuno na may napatunayan ng karangalan at karanasan, hindi isang taong bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Nakita niya ang pagsang-ayon sa kanilang mga mukha. Ito na. Isang boto lang at matatapos na ang problemang ito. Edith Reyes, tawag niya, sa wakas ay ibinaling ang kanyang tingin sa babae. Do you have anything to say for yourself before this board makes a decision? Tumayo si Amara. Walang bakas ng takot o kaba sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon itong katahimikan na lalong nagpairita kay Elara. Thank you, Doña Elara, magalang na sabi ni Amara. I understand your concerns. That is I came prepared. May iniabot siyang mga folder sa bawat miyembro ng board. Nariyan po ang aking 10 taong plano para sa San Felipe Academy. It includes plans for digital integration,
international accreditation, and a scholarship program-funded private grant that will not cost this school single peso. Nagsimulang magbuklat ng mga folder ang mga miyembro. Ang kaninang mga bulungan ng pagsang-ayon kay Elara ay napalitan ng mga bulong ng pagkamangha. Nakita ni Elara ang mga charts, mga graphs, mga detalyadong projections. Hindi ito gawa ng isang baguhan. Ito ay gawa ng isang bihasang profesional. As for Ray, unknown background, pagpapatuloy ni Amara, at sa unang pagkakataon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You are right. I am not just a teacher. I am, first and foremost, a mother. At bilang ina, ang edukasyon ng aking mga anak ang pinakamahalaga sa akin. Muli siyang may ipinamigay na panibagong set ng mga dokumento. And that brings me to the final point. I am not just returning to San Felipe as your principal. I am also returning as key parent. Binuksan ni Elara ang folder. Ang nakasulat sa ibabaw ay, Academic Profile, Mateo Reyes, Miguel Reyes, Manuel Reyes, Maria Reyes, and Maya Reyes. And the 5 children, quintuplets, to be exact, have just passed the acceleration exams with flying colors. At the age of 7, they have been formally accepted into the high school program of this academy, effective today. Their records are in that folder. Ang buong silid ay natigilan. Nanginginig ang kamay ni Elara habang binabasa ang mga papeles. Mga B-test results na halos perpekto. Mga parangal mula sa mga international competitions. Mga sulat ng rekomendasyon mula sa mga respetadong akademiko. Impossible. Ito ang huling baraha. Ang alas. Isang masterstroke na hindi niya inaasahan. Ipinakita ni Amara hindi lamang ang kanyang plano, kundi ang buhay na ebidensya ng kanyang kakayahan. Naghari ang katahimikan. Lahat ay nakatingin kay Amara, pagkatapos ay kay Elara, naghihintay kung sino ang unang kikilos. Hanggang sa tumayo si Amy Sandoval, ang taong pinagkakatiwalaan ni Elara. Ngumiti ito, hindi sa kanya, kundi kay Amara. I must say, sabi nito, ang boses ay puno ng paghanga. I'm impressed, Principal Reyes. Very impressed. I think it's only right that we give her a chance. Gumuho ang mundo ni Doña Elara. Ang ngiti ni Amy Sandoval ay isang sampal. Ang mga salita niya ay isang pagtataksil. Sa sarili niyang teritoryo, sa harap ng kanyang mga tao, natalo siya sa unang sagupaan. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang unang araw ng klase ng mga quintuplets ay naging isang malaking palabas. Para kay Amara, ito ay isang halo ng pagmamalaki at kaba. Habang pinapanood niya ang kanyang 5 anak na sabay-sabay na naglalakad sa hallway, suot ang kanilang mga uniforme na mas malaki ng kaunti sa kanilang mga katawan, hindi niya maiwasang mapangiti. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan, ang kanyang buhay na tagumpay. Sa loob ng kanilang classroom, isang silid-aralan para sa grade 1-0, ang kanilang pagdating ay sinalubong ng mga nanlalaking mata at nakangangang bibig ng mga high school students na halos doble ang kanilang edad at laki. Okay class, quiet down, sabi ng kanilang math teacher na si Imres David, na halatang kinakabahan din, let's welcome our new students. Ang unang pagsubok ay dumating sa anyo ng isang komplikadong algebraic equation na isinulat ni Imres David sa pisara. Alright, who wants to give this ATSI? Tanong niya sa klase. Isang kamay ang agad na tumaas. Isang maliit na kamay. Yes. Manuel, alanganing sabi ni Imres David. Tumayo si Manuel, ang pinakamahiyain sa 5, at lumapit sa pisara. Kinuha niya ang chalk at sa loob lang ng 2 minuto, sinagutan niya ang equation ng walang kahirap-hirap, gamit ang isang paraan na kahit si Imres David ay hindi pa nakikita dati. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, na sinundan ng mahinang palakpakan mula sa mga dati nagdududang mga kaklase. Mula sa bintana ng kanyang opisina na tanaw ang classroom, napangiti si Amara. Unang puntos para sa kanyang mga munting henyo. Subalit ang tagumpay ay may kasamang anino. At ang aninong iyon ay may pangalang Marco de Villa. Nakita niya ito sa may school grounds noong recess. Nakatayo ito malapit sa isang puno,
hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga anak na masayang naglalaro. Mayroong lungkot at pananabik sa mga mata nito, isang kombinasyon na kumurot sa puso ni Amara. Huwag kang lumapit sa kanila, gusto niyang isigaw. Pero lumapit ito. Dahan-dahan na para bang isang taong takot makagambala. May dala itong isang magandang manika, malinaw na para sa isa sa kanyang mga anak na babae. Hay, mahinang sabi ni Marco nang makalapit ito kay Maya, na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Para sa'yo. Bago pa man maabot ni Maya ang manika, isang boses ang pumigil dito. Maya, halika na. Maghugas pa tayo ng kamay. Dumating si Amara, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang boses ay may otoridad. Umiti siya ng pilit kay Marco. Sorry, Ding Divilla. Pero ayokong sanain ang mga anak ko na tumanggap ng mga regalo mula sa mga estranghero. Ang salitang estranghero ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Amara ang sakit sa mga mata nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga bata. Nang gabing iyon, sa kanilang silid sa bagong bahay na tinutuluyan nila sa San Felipe, pinagmamasdan ni Amara ang kanyang mga anak. Si Mateo at Miguel ay naglalaro ng chess, si Manuel ay nagbabasa ng isang makapal na libro, habang si Maria at Maya naman ay nagdodrawing. Lumapit si Miguel, ang pinaka-obserbador sa lima. Mommy, sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa chessboard. Always does that man keep looking at us? Natigilan si Amara. Hindi niya alam kung anong isasagot. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain? He's just someone from the school, anak, pilit niyang sinabi. Hindi ito nasiyahan sa sagot. He looks sad, mommy. Kinagabihan, matapos niyang patulugin ang lima, umupo si Amara sa dilim ng kanyang kwarto. Ang pagiging matapang sa umaga ay napalitan ng pagiging marupok sa gabi. Ang pagbabalik sa San Felipe ay mas mahirap pala kaysa sa kanyang inakala. Ang makita si Marco, ang makita ang pagsisisi sa mga mata nito, ay nagbubukas muli ng mga sugat na akala niya ay naghilom na. Napaluha siya. Para kanino nga ba ang lahat ng ito? Para sa paghihiganti? O para sa kanyang mga anak? Bumuntong hininga siya at niyakap ang sarili. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo, bulong niya sa hangin, na para bang maririnig siya ng kanyang mga natutulog na anghel. Para mabigyan kayo ng kinabukasan na hinding-hindi nila maipagkakait. Binuksan niya ang kanyang laptop para magtrabaho, para ilibang ang sarili. Pero isang email ang sumalubong sa kanya. Mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, kilala kita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang laman ay isang link sa isang lumang online article. Isang maliit na issue noong college siya, isang akusasyon ng pandaraya sa isang exam na napawalang bisa naman. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng link, may isang maikling mensahe. Umalis ka na habang maaga pa. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Nagsisimula na ang tunay na digmaan. Kinabukasan, naramdaman agad ni Marco na may nagbago sa simoy ng hangin sa San Felipe Academy. Ang dating pagkamangha sa bagong prinsipal ay napalitan ng mga mapanuring bulungan. Nakatayo siya malapit sa faculty lounge, naghihintay ng pagkakataong makausap si Amara, nang marinig niya ang dalawang guro na nag-uusap sa di kalayuan. Narinig mo na ba? Bulong ng isa. May issue pala yan si Maam Reyes noong college. Nangopya daw sa exam kaya pala biglang yaman, siguro sanay na sa shortcuts. Talaga? Nakakahiya naman. Yan pa naman ang prinsipal ng mga anak natin, sagot ng kausap. Isang mainit na galit ang kumulo sa dibdib ni Marco. Ang mga salitang iyon ay hindi basta tsismis. Ang mga ito ay lason, maingat na ikinakalat para sirain ang isang tao. At alam na alam niya kung sino ang may hawak ng bote ng lason. Ang kanyang ina. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad na tinawagan ang isang kaibigan, isang investigative journalist sa Maynila. Leo, I need a favor, sabi ni Marco sa telepono. May kumakalat na chismis dito sa San Felipe tungkol kay Amara Reyes. A college cheating issue from years ago. Can you find out where it's coming from? I need to know who's digging this up. Habang hinihintay ang tawag ni Leo,
lalo lang tumindi ang galit at pagkakasala sa puso ni Marco. Ito na naman. Umuulit na naman ang kasaysayan. 7 taon na ang nakalipas, hinayaan niyang yurakan ng kanyang ina ang pangalan ni Amara. At ngayon, nang bumalik si Amara para ipaglaban ang sarili, narito na naman siya, nanonood lang sa gilid habang muling winawasak ng kanyang ina ang babaeng minsan niyang pinangako ang proprotektahan. Ilang oras lang ang lumipas, tumawag si Leo. Ang balita ay kumumpirma sa kanyang hinala. Bro, the online article was accessed and shared multiple times yesterday from an address traced back to a small internet cafe here in San Felipe. But get this, ang nag-utos sa may-ari ng cave ay isang kilalang tauhan ng mommy mo. Si Mang Cardo. Napapikit si Marco. Ang sakit ng katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang minaneho ang sasakyan patungo sa mansyon. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina, ang lugar kung saan unang nawasak ang pangarap nila ni Amara. Naabutan niya itong kalmadong nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Bakit niyo to ginagawa? Tanong ni Marco, hindi na nag-abalang magbigay galang. Tumingin si Doña Elara mula sa kanyang dyaryo, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Marco, anak. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan, ma. Alam kong kayo ang nagpapakalat ng chismis tungkol kay Amara. Bakit? Hindi pa ba sapat na pinalayas niyo na siya noon? Kailangan niyo pa ba siyang sirain ulit ngayon? Pinalayas, mahinahong sagot ni Elara, ibinaba ang kanyang tasa. Hindi ko siya pinalayas. Umalis siya dahil alam niya kung saan siya lulugar. Ang ginagawa ko ngayon ay pagpapaalala lang sa kanya, at sa lahat, kung ano talaga siya. Tumayo si Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pakiusap. Itigil niyo na to, ma. Please. Ako na ang nakikiusap. Tumayo rin si Doña Elara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Itigil. Marco, hindi mo naiintindihan. Ang babaeng iyan ay isang banta sa pangalan ng pamilya natin. At gagawin ko ang lahat para paalisin ang babaeng yan. Para sa pamilya natin. Para sa'yo. Para sa akin, mapait na tawa ni Marco. Ma, sinisira niyo ang buhay ko. Noon at ngayon. Tinalikuran niya ito, hindi na makayanan ang lamig sa mga mata ng sariling ina. Palabas na sana siya ng pinto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Leo ulit. Marco, pasensya na, tumawag ako ulit, sabi ni Leo sa kabilang linya, ang boses ay maseryoso ngayon. May isa pa akong nalaman. Ano yon? Walang ganang tanong ni Marco. Yung tungkol sa pag-aaral ni Amara sa Amerika. Yung master's degree niya. Malaking pera ang ginastos doon. At hindi galing sa kanya. Napahinto si Marco. Anong ibig mong sabihin? May tumulong sa kanya. Isang mayaman at matandang biyuda. Siya ang gumastos ng lahat. Pero hindi lang yon, bro. Huminga ng malalim si Leo. May mas malaki pa dyan. Tungkol sa babaeng tumulong sa kanya. The story is deeper than you think. Napatingin si Marco sa kawalan. Isang mayaman at matandang biyuda? Sino? Bakit? Ang simpleng pagbabalik ni Amara ay unti-unting nagiging isang masalimuot na misteryo. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang kasagutan sa misteryong ito ay maaaring mas makasakit pa kaysa sa katotohanang alam na niya. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katatagan ni Amara. Ang laso ng chismis ay mabilis kumalat. Naramdaman niya ito sa bawat sulok ng eskwelahan. Ang dating magiliw na pagbati ng mga guro ay napalitan ng mga pilit na ngiti. Ang mga magulang na dati humahanga sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang hallway na puno ng salamin, kung saan ang bawat refleksyon ay isang mapanghusgang pares ng mga mata. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng kumunoy, at ang nag-iisang taong nag-aalok ng tulong ay ang taong pinipilit niyang iwasan, si Marco. Palagi itong nasa paligid, ang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit ang presensya nito ay nagpapaalala lang sa kanya kung bakit siya nasa sitwasyong ito. Ang gabi ng taunang Key Founders Night, isang fundraising event para sa eskwelahan, ang tila magiging gabi ng kanyang paghuhukom. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga magulang, mga alumni at mga pinakamayayamang pamilya sa San Felipe.
Ito ang entablado ni Doña Elara. Pagpasok pa lang ni Amara sa bulwagan, suot ang isang simpleng itim na bestida, ramdam na niya ang bigat ng atmosfera. Nakita niya si Doña Elara na sentro ng atensyon, napapalibutan ng mga mayayamang kaibigan, tumatawa at nagbubulungan habang pasulyap-sulyap sa kanyang direksyon. Pakiramdam niya ay isa siyang tupa na itinapon sa gitna ng mga gutom na lobo. Nagsimula ang programa. Nang tawagin siya sa entablado para sa kanyang talumpati bilang bagong prinsipal, isang hindi komportableng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang mga nagdududang mukha. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. Alam ko pong marami sa inyo ang may mga katanungan tungkol sa akin. Bago pa man niya madugtungan ang kanyang sasabihin, isang boses ang pumutol sa kanya mula sa audience. Isang kaibigan ni Doña Elara. Ang tanong namin, Principal Reyes, ay karapat-dapat ka ba sa posisyon mo? Namatay ang ngiti sa labi ni Amara. Iyon na. Ang direktang atake na hinihintay ni Elara. Pero bago pa man makasagot si Amara, isang lalaking nakatayo sa likuran ang nagsalita. Ang boses nito ay malakas at may otoridad. I believe can answer that question. Lahat ay napalingon. Ang nagsalita ay si Atty. Ramirez, ang kinatawa ng pinakamalaking philanthropic foundation sa buong probinsya. Isang foundation na kilala sa pagiging pihikan sa mga proyektong sinusuportahan nila. Magalang na umakyat si Atty. Ramirez sa entablado. Magandang gabi. Ako po si Atty. Ramirez, Legal Counsel ng Beatrice Foundation. Nandito po ako ngayong gabi hindi lang bilang isang panauhin, kundi para ipahayag ang buong suporta ng aming foundation kay Principal Reyes. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong bulwagan. Maging si Amara ay hindi makapaniwala. Alam niyang may gagawin ang foundation para suportahan siya, pero hindi sa ganitong paraan. Sa katunayan, pagpapatuloy ng abogado, lumingon ito kay Amara na may isang magalang na ngiti. The Beatrice Foundation is so impressed with Principal Reyes' 10-year development plan that we are pledging 10 million peso grant to San Felipe Academy to kickstart her projects. Kung kanina ay katahimikan, ngayon ay isa ng malakas na bulungan ng pagkamangha. 10 milyon. Ang halagang iyon ay sapat na para baguhin ang buong eskwelahan. Ang atake ay naging isang tagumpay. Ang mga nagdududang mukha ay napalitan ng paghanga. Ang chismis tungkol sa isang college issue ay biglang naging walang kwenta sa harap ng 10 milyong piso. Mula sa kanyang mesa, nakita ni Amara ang reaksyon ni Doña Elara. Ang peking ngiti nito ay nanigas, at ang mga mata nito ay nanlilisik hindi na sa kanya, kundi sa abogado. Alam ni Amara na ang pagsuporta ng Beatrice Foundation ay hindi lang sumalba sa kanyang reputasyon, nagtanim din ito ng bagong binhi ng pagdududa sa isipan ni Elara. Sino ang nasa likod ng Beatrice Foundation? At bakit sila ganito kainteresado sa kanya? Pagkatapos ng gabi, hinarang siya ni Marco malapit sa hardin. Amara, mag-usap tayo, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sino ba talaga ang tumutulong sa'yo? Delikado to, kung sino man sila, ginagawa ka nilang target ng mommy ko. Tumingin si Amara sa kanya, ang puso niya ay nagtatalo. Isang parte niya ang gustong sabihin ang lahat, ang gustong sumandal sa kanya. Pero nanalo ang parte na natuto ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Marco. Noon at lalo na ngayon. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Samantala, sa loob ng isang madilim na kotse sa di kalayuan, pinapanood ni Doña Elara ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. May bago kang trabaho, sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Alamin mo kung sino ang nasa likod ng Beatrice Foundation na iyan. Bawat detalye. Gusto kong malaman kung sino ang taong naglalakas loob na kalabanin ako. Ang mukha ni Mateo. Iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Marco. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag seryoso, ang hugis ng mga mata nito, ang tindig. Sa bawat araw na nakikita niya ang bata, lalong tumitibay ang isang tanong sa kanyang isip, isang tanong na parehong nagbibigay sa kanya ng pag-asa at takot. Hindi na niya kaya ang pag-aalinlangan. Kailangan niya ng kasagutan.
Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa school playground, nakita niya ang pagkakataon. Si Mateo, naabala sa pagbuo ng isang komplikadong istruktura, gamit ang mga building blocks, ay panandali ang iniwan ang kanyang gamit para uminom ng tubig. Sa ibabaw ng lamesa, naiwan nito ang suklay na ginamit kanina. Lumingon si Marco sa paligid. Walang nakatingin. Mabilis, na may nanginginig na kamay, kinuha niya ang suklay at maingat na inilagay sa loob ng isang malinis na panyo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Pero para sa kanya, ang maliit na suklay na iyon ay maaaring maglaman ng katotohanan ng kanyang buong buhay. Kinabukasan, dinala niya ito sa isang kaibigang nagtatrabaho sa isang kilalang EHT testing facility sa Maynila. Marco, sigurado ka ba dito? Tanong ng kaibigan niyang si Eve Alcaraz. This is a big deal. Kailangan kong malaman, Dave. Just do it and please, keep this between us, pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Habang hinihintay ang resulta, pakiramdam ni Marco ay nabubuhay siya sa isang panaginip. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Para ilihis ang kanyang isip, nagpa siyang harapin si Amara. Hindi na para sa mga bata, kundi para sa kanilang dalawa. Nakita niya itong mag-isang naglalakad malapit sa lawa sa likod ng eskwelahan, isang lugar na dati ay paborito nilang tagpuan. Ang katahimikan ng lugar ay isang malaking kabalintunaan sa kaguluhang namumuo sa pagitan nilang dalawa. Amara, tawag niya. Huminto ito sa paglalakad ngunit hindi lumingon. Kung nandito ka para sa mga bata, sinabi ko na sayo ang sagot ko, Dingif de Villa. Ang formalidad ng T.E.F. de Villa ay isang sampal, ngunit hindi na siya nagpaapekto. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito, pareho silang nakatingin sa payapang tubig. Hindi ako nandito para sa mga bata, sabi niya. Nandito ako para sa'yo. Para sa atin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Para sa atin? Marco, walang tayo. Matagal mo nang pinatay yon. Alam ko, mahinang sagot ni Marco. At habang buhay ko iyong pagsisisihan. Pero kailangan kong malaman, Amara. Bakit ka bumalik? Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, isang sakit na 7 taon niyang hindi nakita. Bakit? Gusto mong malaman kung bakit? Bumalik ka ba para saktan ako? Para saktan si Mama, tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kung yun ang gusto mo, sabihin mo lang. Tatanggapin ko. I deserve it, see. Umiling si Amara at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan, Marco. Hindi na ito tungkol sa'yo. O sa nanay mo. Tumingin ito sa malayo sa direksyon kung saan naglalaro ang mga bata. Bumalik ako para sa sarili ko. Para sa mga anak ko. Para patunayan sa sarili ko na hindi ako yung babaeng walang kwenta na basta mo na lang tinalikuran. Bumalik ako dahil pagod na akong tumakbo. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Marco. Ang sakit, ang galit, ang katatagan, lahat ay naroon. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang nakumbinsi. Ang mga anak mo, Lee. Halos hindi niya masabi ang mga salita. Sino ang ama nila, Amara? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay isang blangkong pader. Pero bago pa man ito makasagot, biglang nagring ang cellphone ni Marco. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakita niya ang pangalan sa screen, A.K. Alcaraz. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin siya kay Amara, na nakatingin din sa kanya, ang mga mata nito ay nagtatanong. Sinagot niya ang tawag. Marco, sabi ng boses sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy. May resulta na ako. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Doña Elara ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sa kanyang harapan, nakalatag sa lamesa ang isang folder. Ang resulta ng ilang linggong pag-iimbestiga. Ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanya mula pa noong gabing iyon ng fundraising. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Elara sa kanyang private investigator. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng folder ay bahagyang nanginginig. Opo, Donya, sagot ng lalaki. The Beatrice Foundation was established 5 years ago by one woman, Beatrice Sandoval. Walang asawa, walang anak. She passed away 2 years ago from cancer.
Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng foundation kay Atty. Ramirez, with one primary beneficiary in mind, certain Yvette Amara Reyes. Beatrice Sandoval. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Elara. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang multo na akala niya ay matagal nang nailibing. Napapikit siya at ang presente ay biglang naglaho. Bumalik siya sa isang boardroom, 20 taon na ang nakalilipas. Siya, isang mas bata at mas gutom na Elara de Villa, ay nakatayo sa harap ng mga board members. Sa kabilang panig, nakatayo si Beatrice Sandoval, isang matalino at respetadong negosyante, ang kanyang pinakamalaking karibal. Ang kanilang mga kumpanya ay parehong nag-aagawan sa isang napakalaking kontrata na magdedetermina kung sino ang maghahari sa industriya. Alam ni Elara na hindi siya mananalo sa isang patas na laban. Kaya gumawa siya ng maruming paraan. Gamit ang mga peking dokumento at mga bayarang testigo, pinalabas niya na si Beatrice ay sangkot sa isang malaking kaso ng korupsyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Beatrice. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan. Wala siyang nagawa kundi ang mapanood ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan habang si Elara ang nakakuha ng kontrata at nagsimulang itayo ang imperyo ng mga de Villa. Ang huling pagkikita nila, ang mukha ni Beatrice ay puno ng sakit, ngunit hindi ng pagkatalo. May sinabi ito sa kanya, mga salitang isinumpa ni Elara sa limot, maaaring nanalo ka ngayon, Elara. Pero tandaan mo, ang hustisya ay may sariling paraan ng pagbabalik. At baka hindi mo ito makita hanggang sa huli na ang lahat. Pagmulat ni Elara ng kanyang mga mata, ang alaala ay kasing sariwa ng sugat na ngayon palang bumubuka. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi ito nagkataon lang. Ang lahat ng ito ay isang plano. Isang perpektong plano ng paghihiganti. Natagpuan ng naghihingalong si Beatrice Amara, ang babaeng itinakwil niya, ang babaeng sinaktan niya, ang kahinaan ng kanyang anak. Nakita ni Beatrice kay Amara ang perpektong instrumento. Binigyan niya si Amara ng lahat ng kailangan nito, pera, edukasyon, kapangyarihan. Hinubog niya si Amara para maging isang sandata. At pagkatapos, ipinadala niya ito pabalik sa San Felipe, hindi para manakit, kundi para kunin ang lahat ng pinakamahalaga para kay Elara, ang kanyang legasya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol sa San Felipe Academy. Ang pag-upo ni Amara bilang prinsipal ay hindi lang isang pagbabalik. Ito ay isang pag-angkin. Ang 10 milyong pisong grant ay hindi isang donasyon. Ito ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara, isang tawa na walang saya, puno ng galit at desperasyon. Ang kanyang kalaban ay hindi si Amara Reyes, ang hamak na guro. Ang kanyang kalaban ay isang multo. Isang matalino, mapaghiganti at napakatiyagang multo. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi ako magpapatalo. Lalo na sa isang patay. Ang takot na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Kung marumi maglaro si Beatrice, mas marumi siyang maglaro. Kung paghihiganti ang gusto nito, ibibigay niya. Pero hindi sa paraang inaasahan nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdaya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na nakatago para sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Sumagot ang isang lalaki sa kabilang linya. Yes? I need your services, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. May ibibigay akong istorya sa iyo. Isang istorya na sisira sa isang tao habang buhay. Isang sinagnang araw ang gumising kay Amara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Ang tagumpay sa fundraising night ay nagbigay sa kanya ng espasyo para huminga. Ngunit ang kapayapaan ay kasing ikli lang ng isang panaginip. Ang sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bedside table ang tuluyang gumising sa kanya. Nakapagtataka. Masyado pang maaga. Kinapa niya ito, kinusot ang kanyang mga mata at tinignan ang screen. 23 missed calls. 14 na text messages. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang mga mensahe. Amara, are you okay? Nakita mo na ba? Ma'am Reyes, totoo po ba yung balita? Call me ASAP.
Nanginginig niyang binuksan ang web browser ng kanyang telepono. Hindi na niya kinailangan pang maghanap. Iyon ang bumungad sa kanya sa homepage ng pinakasikat na news website sa bansa. Ang kanyang mukha. Isang malaking larawan niya na kinuha noong fundraising night, katabi ng isang headline na isinulat para pumatay. TV Gold Digging Principal, How a Disgraced Teacher Manipulated a Dying Widow for Revenge. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso at ang ugong sa kanyang mga tainga. Pinulot niya ulit ang telepono at pinilit basahin ang mga salita, bawat isa ay parang asido na tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Ang artikulo, na isinulat ng isang kilalang kontrobersyal na mamamahayag, ay isang obra maestra ng paninira. Pinalabas nito na ang kanyang relasyon kay Beatrice ay hindi dahil sa kabutihang loob, kundi isang kalkuladong plano. Inilarawan siya bilang isang oportunistang ahas na ginamit ang kahinaan ng isang maisakit na matanda para magkamal ng yaman at bumalik sa San Felipe para ipaghiganti ang kanyang kinasirang puso. Ang pagtulong ng Beatrice Foundation ay hindi na isang gawa ng kabutihan, kundi ebidensya ng kanyang masamang balak. Pinasok niya ang eskwelahan na parang isang kriminal na naglalakad patungo sa kanyang bitayan. Ang bawat peres ng mata ay isang kutsilyo. Ang bawat bulungan ay isang latigo. Ang mga ngiti ng mga magulang na bumabati sa kanya kahapon ay napalitan ng mga tinging puno ng galit at pandidiri. Malapit sa entrance ng main building, isang grupo ng mga magulang ang humarang sa kanya. Pinangungunahan ito ng isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Doña Elara. Principal Reyes, sabi ng babae, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Pagkatapos naming basahin ang katotohanan tungkol sayo, sa tingin namin ay hindi ka nakarapat-dapat na mamuno sa eskwelahang ito. Hindi namin hahayaan na ang isang gold digger at sinungaling ang maging modelo ng aming mga anak. We demand your resignation. Now. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang kasinungalingan na mas kapanipaniwala pa kaysa sa katotohanan? Tinalikuran niya sila at nagmamadaling tinungo ang kanyang opisina. Pagkapasok, nilock niya ang pinto, at doon, sa wakas, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Ang pangako niya kay Beatrice. Nawasak lahat sa loob lang ng isang gabi. Doon, sa sahig ng kanyang opisina, umiyak si Amara. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa pangalang sinira sa kanya, para sa pagkabigo. Natalo na naman siya. Natalo na naman siya ni Doña Elara. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagtangis. Mommy! Ang boses ni Maria. Mommy, are you in there? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Yes, anak. Mommy's here. Can I come in? I drew something for you. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Maria, may hawak na isang piraso ng papel. Isang drawing ng 7 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Lumuhod si Amara para magkapantay sila. Tumingin si Maria sa kanyang namumugtong mga mata. Hinawakan nito ang kanyang pisngi gamit ang maliit nitong kamay. Don't you really, Mommy? We're here. Sa simpleng mga salitang iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amara. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, narito ang kanyang katotohanan. 5 katotohanan na humihinga at nagmamahal sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Maria. Thank you, anak. Thank you. Paak. Ang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto ng opisina ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit, pagkalito, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Amara, isang matinding katiyakan. May hawak siyang isang nakatuping papel. Amara, sabi nito, ang boses ay garalgal. Lumakad ito palapit, ang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa 5 litrato ng kanyang mga anak na nakadisplay sa kanyang mesa. Alam ko na ang totoo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng luha at pagsisisi.
Itinaas nito ang papel na hawak niya, isang opisyal na dokumento mula sa isang laboratorio. Sila ang mga anak ko. Hawak ni Marco ang resulta ng EEG test na para bang ito ang hatol sa kanyang buong pagkatao. Isang piraso ng papel na naglalaman ng 7 taon ng kanyang pagkukulang at ang nag-iisang pag-asa para sa kanyang kinabukasan. 79.9%. Ang mga numerong iyon ay hindi lang statistics. Ang mga iyon ay deklarasyon ng digmaan. Hindi na siya ang Marco na takot sa anino ng kanyang ina. Ang lalaking nagmamadaling tinatahak ngayon ang mga pasilyo ng San Felipe Academy ay isang ama. Isang ama na handang sunugin ang mundo para sa mga anak na ipinagkait sa kanya. Alam niya kung saan pupunta. Ang conference room. Ang trono ng kanyang ina. Pagdating niya sa tapat ng pinto, narinig niya ang boses ni Doña Elara sa loob. Malamig, makapangyarihan at puno ng makamandag na kabanalan. At dahil sa mga ebidensyang ito na nagpapatunay sa kanyang mapanlinlang na karakter, wala na tayong ibang pagpipilian kundi tanggalin sa pwesto si Ilit Amara Reyes para maprotektahan ang integridad ng institusyong ito. Sumilip si Marco sa siwang ng pinto. Nakita niya ang eksena, ang mga miyembro ng board na may mga seryosong mukha, ang kanyang ina na nakatayo na parang isang reyna, at si Amara na nakaupo sa isang sulok, ang mga balikat ay nakakrus, ang mga mata ay blanko. Tila tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Hindi. Hindi habang nabubuhay siya. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ang pinto. Bang! Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang katahimikan ay nabasag. Marco, sigaw ng kanyang ina, ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng galit. What is the meaning of this? This is closed-door meeting. Hindi niya pinansin ang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amara. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, isang kislap ng pagkalito. Naglakad siya papasok na may bigat at determinasyon. May karapatan akong magsalita, sabi niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Tumigil siya sa gitna. Bilang ama ng 5 estudyante sa paaralang ito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina, mula sa galit, naging pagkalito, hanggang sa purong pagkabigla. Ano-anong pinagsasabi mo, utal ni Elara? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa mahabang lamesa. Inilapag niya sa harap ng lahat ang resulta ng EEG test. The result is 79.9% positive, sabi niya, tinitignan ang bawat miyembro ng board sa mata. Sina Mateo, Miguel, Manuel, Maria at Maya Reyes ay mga Divilla. Sila ay mga anak ko. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Amara. Napatingin siya dito. Ngayon, may luha na sa mga mata nito, pero hindi na luha ng pagkatalo. Kasinungalingan, sigaw ni Elara, sinusubukang bawiin ang kontrol. Gawa-gawa lang yan. Isa na namang panloloko ng babaeng yan. Panloloko, ma? Tanong ni Marco, at sa unang pagkakataon, diretsahan niyang sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ina. Pag-usapan natin ang panloloko. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang daladalang briefcase at inilapag ito sa lamesa. Ang artikulong sumisira kay Amara ay hindi tungkol sa pagprotekta sa eskwelahan. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang paghihiganti na nagsimula pa bago niyo pa man makilala si Amara. Lumingon siya sa kanyang ina. Hindi ba, ma? Ang pangalang Beatrice Sandoval pamilyar ba sa inyo? Nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati sa mukha ng kanyang ina, takot. Purong takot. Alam ko na ang lahat, ma, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay mas malungkot na ngayon kaysa galit. Alam ko na kung paano niyo sinira ang buhay ni Beatrice Sandoval 20 taon na ang nakalipas. Kung paano niyo ninakaw ang kumpanya niya gamit ang mga peking dokumento. Ang lahat ng ebidensya narito sa folder na ito. Binuksan niya ang folder, ipinapakita ang mga kopya ng mga lumang dokumento na nakuha ng kanyang kaibigan. Ang biktima dito ay hindi ang pamilya Divilla, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay hindi na humihiwalay sa kanyang ina. Ang biktima ay si Amara, na 7 taon ninyong itinaboy at ngayon ay sinisiraan. Ang biktima ay si Beatrice Sandoval na matagal nang sinira ng sarili kong ina.
Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa huling mga salita na tuluyang sisira sa pader sa pagitan nilang dalawa. At ang may kasalanan ang totoong nanlinlang at nanira ng buhay ay ang sarili kong ina. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin kay Elara, hindi na bilang isang respetadong leader, kundi bilang isang kriminal. Si Amy Sandoval, na puno ng pagkadismaya ang mukha, ang unang nagsalita. I think we need to vote. All in favor of retaining Principal Amara Reyes, please raise your hand. Halos lahat ng kamay sa silid ay itinaas. All in favor of her dismissal. Walang gumalaw. Tapos na ang laban. Napatingin si Marco sa kanyang ina. Ang matigas nitong postura ay unti-unting gumuho. Ang kapangyarihan ay nawala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, na parang isang estatwang nabibitak, napaupo siya sa kanyang silya. Bagsak. Talunan. Isang reyna na nawalan ng korona sa sarili niyang kaharian. Nang lumabas ang huling miyembro ng board, ang conference room ay naging isang tahimik na larangan pagkatapos ng isang matinding digmaan. Ang tensyon ay humupa na, ngunit ang mga abo ng labanan ay nananatili pa rin sa hangin. Naiwan silang tatlo, si Amara, si Marco, at ang anino ni Doña Elara na tahimik na umalis kanina, dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Sa loob ng ilang sandali walang nagsalita. Si Amara ay nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin ng eskwelahan. Si Marco naman ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, pinapanood siya, hindi sigurado kung ano ang susunod na hakbang. Sa wakas, si Amara ang bumasag sa katahimikan, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Bakit mo ginawa iyon, Marco? Lumapit si Marco, huminto ilang hakbang mula sa kanya. Dahil iyon ang tama. Iyon ang dapat kong ginawa 7 taon na ang nakalipas. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang mga pader sa paligid nito na unti-unting gumuho. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang natira ay isang malalim na kalungkutan. Salamat, bulong nito. Hindi, Amara, sagot ni Marco, umiling. Ako ang dapat magpasalamat. At ako ang dapat humingi ng tawad. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Patawarin mo ako, Amara. Sa lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta lumabas sa kanyang bibig. Nanggaling ang mga iyon sa 7 taon ng pagsisisi, sa bawat gabing hindi siya makatulog, sa bawat paano kung na bumabagabag sa kanyang isipan. Patawad dahil naging duwag ako. Patawad dahil mas pinili ko ang yaman kaysa sayo. Patawad dahil hinayaan kong saktan ka ng nanay ko. Patawad dahil hindi ko man lang naisip na hanapin ka, na ipaglaban ka. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sayo. Isang luha ang pumatak sa mga mata ni Amara, na sinundan ng isa pa. Ngunit ang mga luhang ito ay iba na. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Naintindihan na niya. Ang pagbabalik niya sa San Felipe ay hindi lang para sa paghihiganti. Ito ay para marinig ang mga salitang iyon. Para malaman na ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman ay hindi isang kasinungalingan. Hindi na siya sumagot. Sa halip, isang bahagyang tango lang ang kanyang ibinigay. Isang tango na nagsasabing sapat na. Oras na para maghilom. Kinabukasan, ginawa ni Amara ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Nagmaneho siya papunta sa mansyon ng mga De Villa. Hindi para maningil, hindi para manumbat, kundi para tapusin ang lahat. Naabutan niya si Doña Elara na nakaupo mag-isa sa madilim nitong sala, napapalibutan ng mga mamahaling gamit na ngayon ay tila nawalan na ng kislap. Ang dating makapangyarihang matriarch ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Nang makita siya ni Elara, walang galit sa mga mata nito. Tanging pagod at pagkatalo. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Mahinang tanong ni Elara, ang boses ay basag. Umiling si Amara. Nandito po ako para sabihing tapos na. Lumapit siya. Ang plano po ni Beatrice ang pagbabalik ko lahat ng iyon ay dahil sa sakit ng nakaraan. Pero kahapon, habang pinapanood ko kayo at si Marco, napagtanto ko na ang paghihiganti ay parang lason. Nilalason nito hindi lang ang taong kinamumuhian mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Umupo si Amara sa silyang katapat ni Elara. Ayoko na pong maging lason sa buhay ng kahit sino. Ayoko na ring lasunin pa ang sarili ko.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. Hindi na po mahalaga ang nakaraan. Ang importante ay ang kinabukasan. Huminga siya ng malalim. Ang kinabukasan ng mga apo ninyo. Sa pagbanggit ng salitang ti-apo, isang bagay ang nabasag sa loob ni Doña Elara. Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang puso ay gumuho. Ang takot sa kahirapan, ang pagmamataas, ang galit, lahat ay nawala. Ang natira ay ang isang matandang babae na sa sobrang paghahangad ng kapangyarihan ay muntik nang mawala ng pamilya. Tumingala si Doña Elara kay Amara, at sa unang pagkakataon, hindi pagkamuhi ang nakita ni Amara sa mga mata nito, kundi mga luha ng tunay na pagsisisi. Patawad di. Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Patawad, Hija. Lumipas ang ilang buwan. Ang San Felipe ay unti-unting nagbago, tulad ng pagbabago ng panahon. Sa ilalim ng pamumuno ni Principal Amara Reyes, ang San Felipe Academy ay namukadkad. Nagsimula na ang mga bagong programa, at ang 10 milyong pisong grant ay naging simula ng maraming pagbabago na ikinatuwa ng mga mag-aaral at mga magulang. Si Amara ay hindi na ang key gold digging principal, siya na ngayon ay ang minamahal nilang pinuno, isang simbolo ng katatagan at tunay na pagbabago. Si Marco de Villa naman ay naging isang pamilyar na mukha sa eskwelahan. Ngunit hindi na bilang anak ng dating makapangyarihang de Villa, kundi bilang itatay Marco. Palagi siyang naroon tuwing may science fair, tinutulungan si Miguel sa kanyang robotics project. Naroon siya tuwing may sports festival, sumisigaw ng suporta para kay Mateo. Naroon siya tuwing may art exhibit, buong pagmamalaking ipinapakita sa lahat ang mga drawing ni na Maria at Maya. At naroon siya sa library, tahimik na nakikinig habang nagbabasa ng libro si Manuel. Naging isang ama si Marco, sa paraang hindi niya inaakala. Bawat araw ay isang pagbawi sa 7 taon na nawala. Maging si Doña Elara ay nagbago. Matapos niyang mag-resign sa board, namuhay siya ng tahimik. 2 beses sa isang linggo, may isang itim na sasakyan na humihinto sa harap ng mansyon. Susunduin nito si Doña Elara at ihahatid sa bahay ni Amara. Doon, sa hardin, upo siya at magbabasa ng mga kwento para kina Maria at Maya. Sa simula, may alinlangan pa sa mga bata, ngunit ang tiyaga at ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanilang Lola Elara ay unti-unting nagpatibag sa pader na iyon. Ang kanyang ngiti, na dati isang kasangkapan para sa kapangyarihan, ngayon ay isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong natutong magmahal muli. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, nagkayayaan ang lahat na magpunta sa paboritong lugar ni na Amara at Marco noon, ang dalampasigan ng San Felipe. Ang 5 bata ay masayang naghahabulan sa buhanginan, ang kanilang mga tawanan ay isinasayaw ng hangin. Habang pinapanood sila, tumabi si Marco kay Amara. Ang saya nila, sabi ni Amara, isang malambing na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Masaya sila dahil kumpleto sila, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amara. Sa loob ng ilang buwan, naging magkaibigan sila. Mga partner sa pagpapalaki ng mga bata. Maingat! Magalang! Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang damdamin ay naroon pa rin, naghihintay, nag-aantay ng tamang panahon. Huminga ng malalim si Marco. Ito na iyon. Amara, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Noong una kitang minahal, ang kaya ko lang i-offer sa iyo ay mga pangarap. Mga pangakong napako. Tumingin siya sa mga mata nito. Ngayon hindi na pangarap ang ibinibigay ko. Ito na, totoo na. Pamilya na tayo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Walang sing-sing. Walang magarbong salita. Tanging isang pusong buo na at puno ng katapatan. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi, Amara. Hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa bawat araw ng ating kinabukasan. Bigyan mo kami ng pagkakataong maging isang tunay na pamilya. Hindi siya nagtanong ng will you marry me? Ang kanyang tanong ay mas malalim. Isang pakiusap para sa isang pangalawang pagkakataon na maging karapat-dapat. Hindi sumagot si Amara. Sa halip, umiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-unawa, pagpapatawad at pag-asa. Inilahad niya ang kanyang kamay at tinulungan si Marco na tumayo. Tumayo ka dyan, Marco, sabi niya, habang pinapagpagan ang buhangin sa pantalon nito. Baka isipin pa ng mga bata na naglalaro ka lang. Hinawakan niya ang kamay ni Marco.
Ang init nito ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Mas matatag. Mas totoo. Magkahawak kamay silang dalawa, pinanood ang 5 bata na tumatakbo palapit sa kanila. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila, isang perpektong tanawin para sa isang bagong simula. Hindi sinabi ni Amara ang salitang T, pero ang pagsisikip ng hawak niya sa kamay ni Marco at ang kislap sa kanyang mga mata habang sila'y pinalilibutan ng kanilang mga anak ay higit pa sa sapat na kasagutan. Sama-sama, ang 7 tao sa dalampasigan na iyon ay humarap sa kinabukasan, hindi na binabagabag ng mga anino ng nakaraan, kundi ginagabayan ng liwanag ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at sa wakas ay natagpo ang buo muli. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Amara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagkabigo, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Naging bahagi kayo ng bawat pagpatak ng luha ni Amara at ng bawat pagsisisi sa puso ni Marco. Sama-sama nating sinamahan sila sa isang daan na puno ng mga tinik ng nakaraan at mga bulaklak ng pag-asa. Sapagkat ang kwento ni na Amara at Marco ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibigang sinubok ng panahon. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang maghiganti, kundi sa kakayahang magpatawad, lalo na sa ating mga sarili. Ito ay isang kwento tungkol sa paghilom, sa pagbangon mula sa pagkakalugmok, at sa paniniwalang may pangalawang pagkakataon para sa lahat. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay laging nagbibigay ng pag-asa. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Aling bahagi ang nagpaiyak, nagpakilig, o nagbigay inspirasyon sa inyo? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang malaking inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.